how significant po ba itong inilabas ninyong pastoral instruction? And doon sa mga hindi familiar, no? Ano ba ibig sabihin ng pastoral instruction? Una, maliwanag na walang kandidato ang simbahan kasi yung pastoral, yung partisan politics ay hindi realm ng simbahan. Pero yung politika na walang Diyos, walang ethics, walang morality, ito ay malaking sugat sa ating pamayanan. Kaya saan ba natin makukuha yung pastoral guidance, ethical guidance, kundi sa mga religious leaders? Kaya namin ginagawa ito. So we're not telling you the persons to vote for, but we are telling you the qualities that you must look for in order to make a moral decision. Kasi sabi ko nga palagi, a good vote can make you a saint. A good vote can lead you to heaven in the same way that a bad vote can make hell for us in this world. So basically, if we are to talk about endorsement, ang ini-endorse yung tamang qualities or characteristics na pipiliin. Pero meron din, totoo yun, merong ini-endorse na positive qualities at meron ding mga sinasabi na ito mga negative qualities na to ay pakibantayan ninyo. At kapag nakita niyo itong negative qualities na ito, pwede ba? Huwag niyo na silang piliin. Okay. So wala po natin sa negative qualities. Ano ba yung mga qualities na dapat iwasan ng ating mga botante po? Ang pangunahing problema ng Pilipinas, unang-una ay corruption. I think tanggap nating lahat yan. Pangalawa, yung Chinese invasion. Alam natin din lahat yan at lalo na kami dito sa Pangasinan, ramdam na ramdam namin yung presensya ng China sa West Philippine Sea. Na ngayon hindi na namin maisdaan at hindi na namin malapitan yung dating kinakabuhayan namin. Pangatlo ay yung healthcare at pang-apat ay yung political dynasty. Itong apat na to ay kailangan nating bigyan ng pansin kasi yung eleksyon dapat na magbigay ng solusyon dito sa apat na problemang ito. Pero tinitingnan namin yung mga performance natin sa dating eleksyon, parang ang naging pamantayan natin ay hindi Kristiyano at hindi Christ-like at hindi ethical eh. Kasi pag tinignan natin yung mga pinili natin, parang merong 4 types ng kandidato na nagiging paborito natin. Una, yung paborito natin ay yung provider. Yung may ayuda, pero ka matatanggap. At sinasabi naman na nagbigay kasi kaya binoto ko. Pangalawa, yung protector. Ibig sabihin, yung hindi ko kayang ipagtanggol sa sarili ko, meron akong pwedeng asahan. Pangatlo, yung fighter. Yung gusto natin palaban, pero ang totoo naman ay wala naman talagang ibubuga. At ang pang-apat ay yung underdog. Parang nakakaawa, kaya siya na lang yung iboboto ko. Pag tinignan mo itong apat na klase ng kandidatong ibinoto na natin, makikita mo na this is far from ethical, this is far from moral, and this is far from patriotic. Father, so how urgent is it for us to fix this way of voting na dinidescribe ninyo? Kasi may mga kababayan po tayo, hindi lang po skeptical, cynical na eh. Tanggap na nila na hindi na mababago yung sistema. So, ganoon na lang. Ako, tatanggapin ko, dumadating din sa aking pag-iisip yung pakiramdam na may solusyon pa ba to? Pero pag pinag-isipan mo talaga, ang solusyon, ang problema kasi ginawa natin eh. Hindi naman ito bumagsak galing sa langit eh. O hindi naman sumulpot sa lupa yan eh. Kaya nagkaganito ito kasi napabayaan ito sa napakaraming taon. Kaya maaaring hindi natin masolusyonan sa eleksyon na ito. Pero kung dahan-dahan nating baligtarin yung takbo ng gulong, ay mababago yung rekta ng ating paglalakbay. At siguro 2, 3, 4 elections, maibabalik natin kung ano yung tama. Pero wag lang tayo mag-give up. Alam mo ba kung bakit? Kasi discouragement is not from God. Despair is not from God. Cynicism is not from God. Kasi
ang biyaya sa atin ng Diyos ay hope eh. Ito nga yung iniwan sa ating testament ni Pope Francis. Pilgrims of Hope tayo ngayon sa 2025. And hope is not just optimism. Hope is not just wishful thinking. Hope is trusting na kahit ganito yung situation natin sa Pilipinas, there is a bigger story. At ang bigger story ay alam ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Speaking of yung importansya po ng Panginoon sa electoral exercise, do you get the sense po, Father Soc, na parang over the past several or few electoral cycles, parang naisasantabi yung importansya ng pananampalataya, hindi dahil kailangan makailam ito doon sa larangan ng politika, kundi para maging gabay doon sa tamang desisyon ng mga tao dito sa kanilang mga leader. Kitang-kita yon kasi hindi lang naman isinaisantabi natin ng Diyos eh. Yung nagmumura sa Diyos, ibinoto pa natin eh. At yung mga sumusuporta sa nagmumura sa Diyos, ibinoto pa natin. So hindi lang sa inalis ang morality, kundi pumili pa tayo ng talagang outrightly ay hinahamak o minumura ang Diyos. Pero saan nanggaling ito? Nung kami maliliit na bata, sabi, Paddy Murphy went to church, never missed a Sunday, but Paddy Murphy went to hell for what he did on Monday. Ibig sabihin, yung Sunday rites natin, Sunday prayers natin, hindi siya nagtatranslate into a moral life as Filipinos. Kumbaga parang merong spiritual schizophrenia, parang nagkakaroon tayo ng split personality at hinahati natin yung ating pagkatao. Pag hinati mo yung tao sa taas saka sa baba, o kaya kaliwa at saka sa kanan, o kaya kaluluwa at saka katawan, patay yun. Pag humiwalay ang katawan sa kaluluwa, death certificate na ang susunod doon. Ganun ang ginagawa natin. Kailangan nating ibalik yon at kailangan nating bigyan ng kabuuan yung ating ginagawa bilang Katoliko. Kaya sabi ko doon sa pastoral instruction ay Catholic and patriotic. Hindi ito contrary, hindi Catholic but patriotic, kundi Catholic and patriotic because Catholicism and patriotism go together.